Good morning po sa ating lahat, no? Ngayon po ang discussion natin is ano ba ang magagawa natin bilang isang breeder kapag gagamit po tayo ng natural incubation or artificial incubation. Ayan, no? So, unahin muna natin yung obvious na pagkakaiba, no? Pag sinabi nating artificial incubation, gumagamit po tayo ng mga artificial incubators po katulad po nito, no? At yan, yung DIY natin, yung automatic incubator natin na plug and play na nagaling Shopee, no? At saka yung mga pinapasadya ng mga cabinet type, no? Yung malaki yan, yung ganyan kalalaki na mga incubator, no? Artificial incubator po 'yon, no? While yung natural incubation, dito na po tayo gumagamit ng hen incubator na sinasabi, no? So, ano ba yung hen incubator? Siyempre, ito mga alaga natin katulad ng pugo, ng manok. Ayan, no? Siyempre, mga inahin po niya nangingitlog. And eventually, kapag nakuha na po nila yung bilang ng itlog na dapat nilang iitlog, ay uupo na po yan, no? Meaning, ng uupo is maglilimlim na. Or, mag-i-incubate na po sila ng kanilang mga egg clutch na sinasabi, no? So, yun po ang pagkakaiba, no? Huwag yung kakalimutan, no? Artificial incubation, gumagamit ng artificial incubator, katulad niya, no? Ayan. While yung natural incubation, yung tinatawag nating hen incubator, hen, ha? Or inahin, no? No? So, natural po, no? So, ito ang tanong, bilang isang breeder, ano magagawa po natin sa dalawang uri ng incubation, no? So doon muna po tayo sa natural incubation, no? Yung tinatawag nating hen incubator, no? So pag sinabi nating hen incubator, mismong inahin na ang maglilimlim sa kanila, no? Mismong inahin na po yung maglilimlim sa kanila. At siya na rin po ang mag-aalaga sa kanyang mga pasisiw, no? Okay? Katulad ng mga inahin natin na yan, no? Soon mangingitlog yan, pagpapabayaan po natin, maglilimlim po sila. Same din po sa pugo, no? Nakikita ko sa mga YouTuber na mga kano, no? Naglilimlim po rin ang mga pugo na inahin. Alright? So, bilang breeder, ano yung magagawa po natin? Siyempre, assistance, no? During natural incubation. Paano yung assistance? Dapat unang-una secured po, no? Yung area ninyo sa mga predator, aso, pusa, yan, mga yan, no? At kung ano-ano pa, bayawak, ahas, ayan po, no? May bakod tayo. Yan. Isa sa assistance na maibibigay natin sa kanila. Then, another assistance po is paggawa ng mga itlogan, katulad niyan, no? Papagawa kayo ng mga itlogan na secure, hindi nababasa ng ulan, hindi natatamaan ng rektang araw. Ayan po, dyan sa gilid dyan, no? Tapos lalagyan natin ng dayami. Tapos sila nang bahala dyan mag-ayos ng mga dahon-dahon at saka dayami para gawing pugad. And eventually, kapag na-reach na nila yung bilang ng itlog, maglilimlim na sila. Yan ang isa po sa assistance na maibibigay po natin. Ano pa? Patuka. Ayan, yung patuka po natin, halo-halo yan, no? May enerton at saka laying feeds, no? Laying feeds para mas marami yung maitlog nila, mas maganda yung quality ng itlog nila, and eventually mas maganda yung quality ng mga magiging sisiw po nila, no? So yun po yung mga assistance, no? Mga example ng assistance na magagawa natin bilang breeder sa natural incubation. Ano pa po, no? So syempre kapag naging sisiw na yung mga ano, yung mga nililimlim nila, no, ng mga anak nila or mga itlog nila, sila rin yung natural protector, no, yung mga inahin. Usually nagiging protective yan sa mga sisiw nila, no? Nagiging protective sila sa mga sisiw nila. Kailangan nyo pa rin po ng assistance through vitamins sa inumin nila. Ayan, lalagyan nyo yan, no, ng vitamins. Papatukayin nyo rin sila ng mga pansisiw, no, na feeds, no, para hindi lang basta kung ano-ano yung kinakain nila diyan, no. Yun yung isa sa assistance, no. Okay? So, dako naman po tayo sa
Artificial incubation, ito po lahat na, 100% na nitong mga manok natin dito is mula na po yan sa incubator po natin. Yes po, pati yung mga nasa scratch pen, yung mga inay natin nakawala, galing na po sa incubator natin yan. So bilang breeder po, ano ang magagawa natin during artificial incubation gamit ang mga artificial incubators katulad niyan, no? So ito na ang challenge po, no? You act like a hen na, no? You think like a hen na po, no? Kung kanina po is minimal assistance lang ginagawa natin, ngayon doble na. Assistance plus yung active involvement natin sa paglaki ng sisiw, no? Bakit? Okay? During incubation, nakasalalay na sa atin ang pag-i-incubate, no? Kung mawawalan ng kuryente, anong gagawin natin, no? Kung may power surge, anong gagawin natin, no? Iikot-ikutin natin. Tayo na po yung mag-a-act as their hen, no? Or their mother, okay? Okay? Tapos, yun po, no? Pag napisa na po ang ating mga pasisiw sa artificial incubator natin, kailangan natin ng facilities. Alangan naman kupin natin yan, no? Ilagay natin sa singit natin para mainitan. Di ba? Okay? Nagtatrabaho ka tapos meron sisiw sa singit mo, no? 8. Parang ang hirap naman po nun. So, syempre, during artificial incubation, kailangan mo nang mag-invest sa artificial incubators, no? So, after ng incubation, is kailangan mo po ng brooder. Ayan. No, yung airtight siya. May konting hangin lang na pumapasok para at least ma-maintain nila yung heat level sa katawan po nila, no? So kailangan mo ng brooding pen, no? Or brooder, no, na sinasabi. So kapag medyo lumaki na po sila at may balahibo na, kailangan din po natin ng growing pen. Ayan, growing pen 1 and 2 natin. Kailangan po 'yan, no? Para at least mas malawak na po yung gagalawan nila, no? Mas malalaki na sila, kailangan nila na mas malaking space. Ayan, no? And tayo na rin po ang nagmo-monitor, no, ng health po nila, no? Tayo na nagmo-monitor ng health nila kung may naglulungkot, may namumutla, namamayat, no? Ano ang gagawin natin? Okay? Yun po yung mga assistance and active involvement natin kapag may pasisiw tayo. Katulad dito, tayo na ang nanay nito mga to. Okay? Tayo na yung protector. Kaya nga gumawa tayo ng mga brooder na protected sila from predator. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman may screen yan, no? Sa gilid, sa taas, at saka sa baba, no? So, protected sila. Ganon din po sa growing pen 1 and 2 natin. Nilagyan natin ng screen to protect them, no? From going out and to protect them from, ayan, oh, mga cats natin, no? Mga predators natin, no? Dahil tayo na yung mag-a-act as protectors din po nila, no? So kung mapapansin niyo po, mas matrabaho yung active incubation. Yung artificial incubation. Kasi hindi lang minimal assistance yung gagawin mo eh, no? May active involvement ka na sa paglaki po ng sisiw. When we say active involvement, ito po yung sa'yo na nakasalalay yung health nila, sa'yo na nakasalalay yung safety nila, no? So kung papalpak ka po sa pagpapalaki ng sisiw, no? Almost 70-80% ang mortality mo, palpak ka, lugi ka, malulugi ka, no? Kaya artificial incubation needs more knowledge than natural incubation. Hayaan mo lang inahin, bahala na siya, no? Dito po sa artificial incubation, natututunan mo lahat, no? Kung paano protektahan yung mga sisiw, kung paano silang palakihin ng maayos, no? At nagiging inahin ka na nila, no? Nagiging inahin ka na nila. So, yun po, no, ang pagkakaiba ng natural incubation gamit yung hen incubator at minimal assistance lang. Magbabakod ka, bibigyan mo sila ng pugad, pag napisa, bibigyan mo ng vitamins, patuka, yung inahin na bahala sa kanila. Mag-kup-kup kapag nalalamigan sila.
Tapos pag may predator, poprotektahan sila. While dun sa artificial incubation, kailangan nyo pong magpagawa ng mga facilities like brooder cage, growing pens, ayan po. At saka may active involvement ka na sa paglaki ng sisiw, no? May active involvement ka na. So, sa'yo na nakasalalay kung maraming mamamatay o kakaunti, lalaki ba sila ng maayos o hindi. Ayan po, no? So, napaka-challenging po niyan. Kaya kung wala po kayong experience talaga sa pagpapalaki ng sisiw, ang tendency po niyan, talagang back to zero kayo ng back to zero, no? Incubate, sisiw, mamamatay. Incubate na naman, sisiw, mamamatay. Hindi kayo natututo, no? Dapat, through the years, no, na kayo po ay papasok sa livestock farming at gagamit kayo ng artificial incubation or artificial incubator, dapat every year nagkakaroon kayo ng development sa pagpapalaki ng sisiw, no? Yun nga, yung sinasabi ko, active involvement. Dapat hindi yung sila papabayaan, no? Hindi yung sila papabayaan. Halimbawa, naggala kayo 3 days, 4 days, walang pagkain at saka inumin yung mga alaga yung sisiw, pag uwi nyo, patay na yan. Or malulungkot na, may mga sakit na. Active involvement, no? Active involvement. Kaya kung mapapansin nyo, hindi na ako gaano naggagagala, no? Lalo na nagpaparami tayo ng Rhode Island, lalo ngayon nagpaparami tayo ng mga quail natin or pugo natin, talagang malabo na po. Kasi yun nga ang isang rule sa artificial incubation po natin, yung active involvement natin, no? Tayo na mag-a-act as hen ng mga pasisiw po natin. So, yun, no? Kung meron po kayong mga katanungan, comment nyo lang sa baba, no? Tungkol sa natural and artificial incubation. At ito po ay produkto na natin ng artificial incubation, no? Every now and then, chine-check natin sila kung naghihingal, ibig sabihin, naiinitan na. Or nagkukumpul-kumpul, no? Ay nilalamig. Ganun po, no? So mamaya di-discuss din po natin 'yan, no? Lalo yung brooding management, napakahalaga, no? Dahil yan yung crucial point ng buhay ng isang sisiw, no? Na nakasalalay na po sa atin during artificial incubation. So yun lang po. God bless po sa ating lahat. Sana may natutunan po kayo. Peace.